Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ordinary time, sa ordinaryong panahon. Ito po yung pang 10th week in ordinary time. Kung mapansin po ninyo, yung mga nakaraang mga Sundays, may mga focus yung ating mga pagdiriwang. Corpus Christi Sunday, no? At marami pang iba. But this time, maganda yung ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Maganda yung huling part ng gospel. Sabi dun sa huling part ng gospel, ang mga sumusunod sa akin at tumatalima sa mga utos ko, ang aking ina, anak, at kapatid. No? Kung sino yung mga sumusunod sa Diyos, sino yung nakikinig sa Diyos, sino yung naniniwala sa Diyos, yun yung tinuturing ng Diyos na kanyang ina at kapatid. Kaya siguro, yan yung napakaganda na marinig natin sa Panginoon. Kapatid tayo ng Diyos kapag sumusunod at naniniwala tayo sa Panginoon. Kapag ang ginagawa natin ay mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos. Kaya nga, malaki yung hamon yan para sa atin. Kapag tayo ay natutukso, kapag tayo nakagagawa ng kasalanan, lumalayo ang ating loob sa Panginoon. Hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Ay kapag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, baka hindi na rin tayo nagiging kapamilya ng Diyos. Kaya nga maganda yung sinasabi sa first reading, si Eva at saka si Adan. Nung si Eva at si Adan ay tuksuhin, dahil inalok siya, no, ng kapangyarihan. Sabi ng ahas sa kanila, ng serpent, no, kainin mo itong prutas na ito, sigurado magiging Panginoon ka. Aba, di napakaganda naman talagang offer, no? Parang sinabi, gawin mo lang ito, dayain natin yung report, yayaman tayo, no? Di ba ganyan yung mga tukso di ba? Kapag sinabi sa iyo, ikaw yung gumawa nito, no, pagtimpla mo ng kape, sigurado magiging mataas ang posisyon mo. Di ba? Siraan mo sa ganito, tataas ang posisyon mo. Yung mga ino-offer sa atin, kapag marami, malaki, no, yan yung gustong-gusto natin. Kaya lang sa paraan na maaari tayong magkasala. Kaya nga nung si Eva at si Adan ay tinukso, dahil inaalok sa kanila yung magiging Panginoon ka, no, nagawa nilang magawa yung kasalanan. At nung nagawa nila yung kasalanan, sumunod sila dun sa inuutos sa kanila ng serpent, ano ang sabi nila? Hiyang-hiya kami, kasi hubad pala kami. No? Noon sila nakaramdam ng hiya. Nung nagawa nila yung kasalanan, saka sila nahiya. Kasi alam nila na sila ay hubad. Mali pala yung kanilang ginawa. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot sa aking magpakita? Bakit ayaw niyong humarap sa akin? Tinatawag ko kayo. Kasi po, nahihiya kami kasi hubad kami. Kaya sabi sa kanya, bakit ano ba ginawa niyo? Kinain niyo ba yung prutas sa puno na ipinagbabawal? Sabi niya, yung pong babae ibinigay niyo sa akin Binigay niya ako ng prutas na yun Di ayun, kinain ko din. Kaya mismong sila, dahil tinukso sila at hindi nila pinag-isipan kung ano yung sinasabi sa kanila, anong nangyari? Nagkamali at nagkasala. Kaya unti-unti lumayo ang kanilang sarili at loob sa Diyos. Na para bagang sasabihin nila, parang hindi ako kapamilya na ng Diyos. Kasi iba pala ako sa Kanya. Kaya marahil yan yung magandang isang puntong tinuturo sa atin. Kung gusto nating maging kapamilya ng Panginoon, huwag basta-basta magpapatukso. Huwag basta-basta papasok sa kasalanan. At anong itinuturo sa atin ng unang pagbasa? Dapat kapag mga bagay na binibigay ng mundo, dapat lagi kang nagdi-discern muna. Dapat laging mayroong discernment. At ano po yung ibig sabihin ng discernment? Ikaw ay nag-iisip, pero yung pag-iisip mo, bunga ng iyong pananalangin sa Diyos. Nagdarasal ka para yung iniisip mo ay tama dahil tinutulungan ka ng Diyos. Dahil kapag iniisip mo muna yung iyong gagawin,
hindi ka matutukso basta-basta. Dahil ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung ano yung tama at mabuti mong desisyon sa buhay. Yung dapat mong gawin at isipin sa buhay. Kaya mahalaga po yung nagdi-discern. Kaya nga, katulad po namin, nung kami po ay mga seminarista at kami ay magpapatuloy sa aming pagpapari, lagi kaming meron tinatawag na discernment retreat. Kinakailangan naming mag-discern. Kinakailangan naming magdasal. Para yung desisyon namin, kung gusto namin magpari, ay kalooban talaga ng Diyos para sa amin. Yung iniisip namin ay isip din ng Diyos na ibinibigay sa isip namin. Hindi yung tipong, gusto ko magpari kasi gusto ko lang. Dapat gusto yan ng Diyos. At inilalagay ng Diyos yung kanyang isip sa aming isip para maisip namin na, ito yung nararapat naming gawin. Kasi ito yung itinuturo ng Diyos para sa amin. Kaya hindi ka matutukso lang. Hindi ka magkakamali sa iyong iniisip. Dahil nagdi-discern ka kasama ng Panginoon. At marahil yan yung unang bahagi sa ating unang pagbasa. Para hindi ka natutukso, para tama ang iyong nagiging isip sa buhay, lagi kang magdi-discern, mag-iisip sa pamamagitan ng pananalangin. Magdarasal ka sa Panginoon na ang iyong iisipin at gagawin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga yung sa second reading, maganda din yung sinasabi sa atin ni St. Paul. Sabi ni St. Paul, para yung pagdidiscern mo ay tama at mabuti yung nagiging desisyon mo sa buhay, dapat yan ay bunga ng iyong pinaniniwalaan. No? Mayroon kang paniniwala. Kaya nga importante po na nagdi-discern ako kasi yung aking magiging desisyon, pinaniniwalaan kong kalooban ng Diyos. Hindi pa pwedeng nagdesisyon ako na gusto ko lang. Dapat yan talaga ay kalooban ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay nag-discern at nag-decide ka na doon sa iyong naisip na iyon, sigurado yan pagdidesisyon mo, yan ay tama at mabuti. Kaya nga sabi sa second reading, dapat yung iyong sinasabi at iyong ipinapahayag ay bunga ng iyong paniniwala. No? Bunga ng paniniwala iyon. Hindi yan bunga ng kung ano lang. Na parang, naisip ko yan kasi magaling ako eh. No? Naisip ko yan kasi pinag-isipan ko yung mabuti. Hindi. Kaya tama yung iyong naging desisyon, bunga yan ng iyong paniniwala sa Diyos. Bunga yan ng iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga huwag kang magdidesisyon lamang sa mga bagay na nakikita mo lang. Sasabihin mo, nakita ko ito yung mabuti para sa akin, ito yung gagawin ko. Hindi. Maaaring may mga bagay kang hindi nakikita, pero alam mong tama sa sinasabi ng Panginoon. Maaaring may mga bagay na hindi pa dumarating sa iyo, pero alam mong magiging tama dahil sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Minsan, pag inaalok tayo ng mas marami, pag inaalok tayo ng mga bagay na nakikita natin at nagkaka-interest tayo doon, minsan mali din pala. Sasabihin mo, akala ko ito na yung tama eh. May dumating na sa akin, akala ko ito na yung dapat. Minsan po, mali din yun. Kasi minsan ang nauuna, interest lang talaga natin. Kasi nakita natin mukhang maganda eh. Kaya yun na lang yung kukunin ko. May mga tao, kahit nasa harapan na nila yung mga bagay na marami at magaganda, sasabihin nila, naku, hindi yan para sa akin. Sa iba na lang. No? Minsan lumalayo din sila. Kasi ganyan naman ang tukso eh. No? Parang papatikimin ka ng mga bagay na akala mo ay interesado ka, pero hindi naman pala para sa iyo. Pero dahil nagkaka-interest ka sa mga bagay na yon, ano nangyayari? Binabagsak natin yung ating sarili doon. Napapako na tayo doon. At pag napako na tayo sa gano'n, sabihin mo, yan yung lagi kong gusto. Yan yung lagi kong hinahanap. Pag gano'n na po yung mga sitwasyon, unti-unti pala, lumalayo na pala tayo sa kabutihan ng Diyos. Kasi nasisilaw na tayo sa mga bagay na material. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-focus sa mga bagay na binibigay ng mundo. Kasi pansamantala lang yan. Hindi yan magtatagal.
Sa ngayon, maaaring ibinibigay sa iyo yan para malayo ang iyong kalooban sa Panginoon. Maging makasarili ka, maging mayabang ka, maging masamang tao ka, maging mapandaya ka sa iyong kapwa, maging mapanloko ka sa iyong kapwa. Maaaring ibigay yan ng mga material na bagay ng mundo. Pero sasabihin ng Panginoon, yung mga bagay na dapat mong iniisip, yung maitatanim mo yung iyong sarili para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Dapat yung mga kabutihan na iyong iniisip ay yung mga gagawin mo sa mundong ito na maaaring magdala sa iyo patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, huwag natin hahayaan na nililin lang tayo ng mga bagay na material para lumayo ang ating kalooban sa Panginoon. Kaya nga sa mabuting balita, ano ang nangyari kay Kristo? Kahit na si Kristo ay patuloy sa kanyang ginagawang kabutihan, may mga tao pa ding lumalapit kay Jesus. At sabi pa nga sa kanya, naku, saan nang galing yung kapangyarihan niyang magpagaling? Naku, galing yan sa kapangyarihan ng demonyo. No? Kaya nga sabi ni Jesus, paano mangyayari yon? Yung ginagawa kong kabutihan ay galing pa sa kapangyarihan ng demonyo. Parang sinabi si Satanas, nilabanan niyo yung kanyang sarili. No? Ganun yung interpretasyon ni Kristo sa mga tao. Paano naman lalabanan ko yung masama na pero mabuti yung aking ginagawa? Ibig sabihin ba, nilalabanan ko pa si Satanas noon? No? Nagiging kakampi pa ako ni Satanas. Di ba? Kaya sabi ni Kristo, mukhang sinisiraan nyo lang ako para yung mga tao magsilayo din sa akin. Parang ginagawa nyo lang ako ng kwento para yung mga tao hindi na makinig sa akin. Kaya nga anong nangyari kay Kristo? Ipinokus niya yung kanyang sarili. Ano yung kalooban ng kanyang ama? Susundin lang niya. Ano yung pinapagawa ng kanyang ama? Susundin niya. Kahit maraming taong manira sa kanya, hindi siya magpapaloko. Hindi siya magpapalinlang. Kasi alam ni Kristo ano yung kanyang focus. Alam ni Kristo kung ano yung dapat niyang gawin. Dapat siyang sumunod sa utos ng kanyang ama. Kaya mga kapatid, kahit marami na tayong minsan sa paligid natin, tinutulungan pa tayong tuksuhin para lumayo tayo sa Panginoon, sasabihin ng Diyos sa atin, kapag ikaw ay nag-iisip ng mabuti at tama sa iyong sarili at sa iyong kapwa, kapag ikaw ay nakikinig sa akin at sumusunod sa aking utos, kapamilya nga kita. Hindi ka malalayo sa akin. Kayo yung mga alagad ko. Kayo yung mga kasama ko sa iisang pamilya ng Diyos. Kasi alam mo sa iyong sarili, marami ng mali sa paligid, pero nananatili kang mabuti. Alam mo sa iyong sarili, maraming tukso sa paligid at nananatili kang tama sa iyong iniisip at ginagawa. Kapamilya nga kita. At sana lagi po nating iisipin yan. Gusto ng Diyos maging bahagi tayo ng kanyang pamilya. Gusto ng Diyos maging kapatid niya tayo. At mangyayari lang yan kapag lagi tayong sumusunod, nakikinig, nag-iisip ng mabuti at tama sa ating sarili at sa ating kapwa. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.